sa mga hindi nakakaalam din, ang Canada kasi is very depressive country daw. Yeah. Kasi nung una okay lang naman ako eh. Oo. Pero parang nung mga experience ko na yung laban dito, yung totoong laban, ay totoo talaga. Gusto ko i-topic, i-highlight yung gaano ka-importante yung mental health natin dito. Paano mo makikip yung sanity mo? May time na parang minsan talaga pag yun. sobrang parang feeling mo mababaliw ka na talaga. Malaki talaga yung input ng environment. Yeah, Kapag totoo. you're going through something, Mhm. then kailangan mo talaga kailangan kang may outlet, may support system. 'Di ba minsan na didrain tayo? I think it's okay to take a break, mag-reset and refocus ulit. Yes. Diba? Yun lagi yung ginagawa ko. Parang feeling ko, wait lang, hindi na ako ginaganahan. Tsaka more trust on God. Kasi kapag, si Chris na nagsabi sa akin ito lagi, kapag nag-pray ka daw, tapos you're still having anxiety, you lack trust on God. Uy, oo. Kasi yung parang, ay, nag-pray ka na nga, tapos parang word ka pa rin. Parang hindi mo, Oo. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala. hindi ka nagtitiwala kay Lord na magiging okay ang lahat when He keeps telling you not to worry. Don't worry about tomorrow. Yeah. Take a rest. Don't worry about tomorrow. Instead, pray about... Nag-verse wala bigla. Verse talaga. Hi everyone! Welcome to another episode of Little Talks. This is Andrea, your host for today and every day. Ang iyong host ng Little Talks. And yan, first of all, gusto ko magpasalamat sa mga tao behind the scene ngayon ng production ng Little Talks, sa team ng Little Talks, and also for Kila Ara for letting us borrow this sound mic. And yes, ang guest natin for today is isa sa malapit sa akin, isa sa kaibigan ko din syempre. Tulad ng sinabi ko sa last episode, yung mga maunang guest natin is meron tayong personal connection with them para mas maiintindihan natin yung isa't isa. And isa siyang local artist dito sa Canada, songerist, pangit ng songerist, singer ng Do's and Don'ts, si Megan. Megan, ano apelyido mo? Coligado. Oh my God. Megan Coligado. Yes. Sorry. Pero mas ano kasi kita sa as Ara. Ara. Yeah. Kamusta ka naman? Okay. Natatakot ako sa iyo. Parang ibang tao. Uy, parang ibang tao ako. Kapag professional face ka, parang ganun. Uy, oh my God. that Ibang parang- mood. Ganun. Kailangan i-switch on yun para magtuloy-tuloy tayo eh. Ako lang to, naku ba? Hindi, ang tagal na kasi, alam mo, sige, bago tayo magsimula, just, konting background. Maganda sa atin dalawa, marami kami nang napapag-usapan before pa, yung mga conversation. And, yeah. alam mo din, yung mga pinagdaanan ko, and nakwento mo din sa akin yung mga pinagdaanan mo, which is, mas madalas nakaka-relate tayo sa isa't isa. That's true. And, yun, kaya ang tagal na rin namin pinalano tong i-set yung schedule na itong Little Talks. Nang una pa, Diyos ko, ano na yun? April pa ata, dapat, na hindi natuloy. Nakauwi na siya ng Pilipinas, nakabalik na ng Canada, mamaya pa uwi na ulit siya ng Pilipinas. Finally, nandito na siya. Okay. Naging Dora. Share ka ng background about you. Pinakabunso ng Do's and Don'ts, singer, tsaka instrumentalist. Producer? Producer. Sobrang humble. Hindi, uy. So, Ano siya? Tag na to, audio engineer pala. Oh. Si Kuya to yung more on producing. Kasi siya yung sa instruments masyado. Tapos ako naman sa audio engineering. Yung vocals mixing. Tapos yung family mo lahat kayo musikero, di ba? Oo. Kaya talagang hanga din ako sa mga ganyan. Lagi ko tong sinasabi. Ako lang yung walang talento. Sa magkakaibigan at sa I mean, sa music, ganun. Ay, kumakanta ka, narinig na kita. Paglaseng. Hindi, oy. May, na tayo, diba? Mga plano na tayo. Oh, yeah. Hindi, bago ko lang narinig na nag-Little Big Star ka pala. Yes. Dati? Uy, Yeah. ano ko yun? Pinapanood ko yun dati. Nabutan mo ba yun? Sa Pilipinas ka pa rin Little Big Star? Di ba? Share mo Yeah. naman yung experience mo doon. Natsambahan lang ako nun eh. Actually, pumunta yung Little Big Star. Davao, hindi Manila.
yung Little Big Star sa school namin, naghahanap sila ng talent. Mm. Tapos, nung nakapunta na sila sa classroom namin, sabi nila na, sino ba dito yung mahilig kumanta, ganito, ganyan. Tapos, sabi ng mga classmates ko, ito. Dalawa kami, sinasabi nila, ito, tsaka ito. Tapos, ayun, pinakanta nila kami dun sa harapan. Tapos, ayun, napili daw nila ako. Tapos hindi pa alam ni daddy. Nalaman lang ni daddy sa mga parents din ng mga kaklase ko. Sabi nila, uy, congrats, sir. Tutuwa si Tito. Hindi niya alam. Sabi niya, bakit? Anyari kay Megan? Yung parang ganon. Tapos, yun, sinabi nila sa kanya na, napili siya sa Little Big Star. Gumanon siya. Tapos mga 2 weeks after ata nun, tumawag yung Little Big Star. Sabi nila, yung ABS-CBN papunta na po sa bahay niyo. Magi-interview. Kasi diba may interview yun before So meron kang kakanta? clips nun? Di ko nga mahanap. Ay, sayang. Ang tagal na din nun. Parang Anong year? 8 years old pa ata ako nun eh. 8 years old, 9. Uy, paborito ko yan dati. Frustrated. Frustrated singer kasi ako. Grabe naman to. Hindi kaya natutuwa ako manood ng mga ganyan. Tapos ngayon ko lang nalaman na sumali ka pala doon. Sino may mga kasabayan mo? Ang kalaban, hindi ko na maalala. Kakompete ko nun, wildcard daw siya ni Makisig. Na galing Manila. Tapos, na parang natalo ni Makisig. Tapos binalik sa Davao. Mag-uulit na naman siya. Yung magko-compete siya ulit. Tapos, kung mananalo siya ulit, babalik siya sa Manila. Parang malaking, okay, sige. In terms of sa music, naging malaking part ba yon? Or hindi naman? Or more on Oo. Talaga? Para sa akin, dun na open. Kasi ako, wala naman ako, dati talaga, lang kami, mananayaw. We represent the Manobo tribe sa Davao. Lagi kasing may araw ng Davao, mga festivals sa Davao. Tapos si daddy, siya yung teacher ng music sa banda sa school namin. Tapos, yun, nagtuturo siya sa mga students ng drum and bugle corps. Tapos, kami sumasayaw kami nila Ate Wincy, nila Kuya. Si Kuya sumasayaw. Kami lahat, naka-native clothes kami lahat. Tapos, there was even one time na we wanted to really live how they live ba. So, pumunta kami ng bundok. Na-experience namin yun, naghabal-habal kami. Maliliit pa namin nun Pero, trinay talaga namin. Tiningnan namin kung paano nila gawin yung mga drums nila. As in, yung skin ata ng mga cows ba yun? Baka? Yeah, mga ganon. Tapos, nakita namin kung paano sila mag-toothbrush. Gusto namin i-experience yung life nila. Pumunta din sila sa school namin. Parang ganon. Yun yung tribe. Yeah, Manobo tribe. Manobo tribe. Kaya pala yung iba sa mga music nyo, very ethnic din yung style. Yes, that's why. Which is ang ganda. And I think, sa mga narinig ko dito, sila lang yung may style na ganun. I think, kayo lang yung meron. Yung alam ko ewan ko sa iba. Sa mga nakilala at napanood ko dito, kayo lang yung merong ganong style. Pero may nakikita na akong sumusunod, which is really good because the more the merrier. Para makita din naman ng mga bagong Pilipino ngayon. Kunwari yung mga na-born na dito, na kung ano talaga yung dugong Pilipino. Kasi iba talaga ang pagiging Pilipino eh. And hanggang ngayon, yun talagang nasa dugo nyo yung pagiging musician. Kasi dati talaga, before Do's and Don'ts pa, my third generation band, which is kami yun. We are the third generation na galing sa papa ni daddy, na naging si daddy, na naging kami. So, yung mga anak namin in the future, kung maging musician man din sila, fourth generation na sila. Oh, ang saya. Gusto ko rin ganun. Sana nga. I mean, sa family ko, di ba, musikero din sila. Ako lang yung hindi. Naiiba ako. Di ko alam yun. Alam mo yun? Ako ba? Alam ko ba yun? Di mo alam yun? Alam ko pala yun. Alam mo yun. Tatay ko din, nagtuturo din siya. Parang si Tito, parang tatay mo. Kaya natutuwa ako, like, alam mo yun, sana dumating yung araw na madala ko sila dito, mag-meet sila ni Tito, diba? Kasi maestro din si Tito, diba? Yeah. Tatay ko ganun din. So, meron kaming banda sa Pilipinas. Tapos, yung tatay ko, nagtuturo din siya sa mga ibang school ng mga bata. Yeah. Yun yung namin dati. Anyways, ano yung tingin mo, yung impact ng
music para sa'yo as a person? Parang sa growth mo, ano yung influence niya? Or more on the side lang siya, passion lang, ganun. Ay, hindi. Kasi para sa akin, nung bata pa ako, na-notice ko talaga kasi na parang ako yung mas persistent. Kami dalawa ni kuya na parang nagko-compete kami. Sa lahat ng bagay, like mga pagdodrawing, pagpe-painting, kung ano yung i-introduce ni daddy. Ganon. Tapos si Ate Wincy naman, medyo in academics. Matalino si Ate Wincy. Laging top 3, top 2. Ay, we? Ang daming medal niyan. Ay, wag kang mag-act na hindi totoo. Ang galing, hindi ko alam yan. Ang dami rin siya. Tapos Matalino kami pala naman yun, ni kuya, music lang. Pero ano din si Ate Wincy sa music, ah. Ang galing Pero din. si kuya din, matalino din pala si kuya. Yun ang nag-ano sa akin na, matalino yung mga kuya at saka kabatid ko. Ako parang wala akong talent dyan. Huwag mo naman ano yung sarili mo. Ano ka ba? Ikaw nga yung highlight tag ngayon eh. Tapos inaano mo yung sarili mo. Ito, totoo yun. Tapos, na-notice ko din kasi yung mga pinsan ko, ganun din sila. So, sige, yung pagsising ko na lang, yung pagkakanta ko na lang yung yung focus ko. Tapos, nung one time din, bata pa daw ako, masyado nun, yung sister ng lola ko, bumisita daw sa Davao. Tapos, narinig niya akong kumakanta habang naglalakad. Like walking past through them. Tapos sabi ng sister ng lola ko, uy, sino yung kumakanta? Uy, magiging golden ticket niya yun sa buhay niya. Gumanon daw. Tapos yun. How do you see yourself 5 years from now in the music industry? Gusto ko mag-build ng music studio talaga. Let's go! Yeah. Kasi para sa akin, I could sit in the music studio, siguro mga 12 hours, walang kain, walang tubig. And I'm still okay. Yung parang nag-i-enjoy pa rin ako. Di ko mamalayan yung oras. Yung si Krista na lang nag-remind, kumain ka na ba? Uminom ka ba ng tubig? Yung parang bigla na lang sumasakit yung ulo ko. 12 hours na pala yung nakalipas. Nandito pa rin ako sa computer. Yung parang ganun. Siguro kaya yung mata ko ganito na. Sobrang sira. Galing. Hindi kasi iba yung ganyan talent eh. Parang lagi akong hanga sa mga ganyan talaga. Di naman masyado. Minsan din burden. Sure. I think nasa perspective yun. Paano mo siya titingnan, diba? Uy, talent yun. Tsaka gift yun. So, pero hindi lang music yung ginagawa mo. On the side lang yung music ngayon. Pero meron kang full-time job ngayon. Hindi siya full-time. Part-time siya. Pero yung parang hours niya, medyo full-time. Pero saang industry? Healthcare, hospital. Pero yun, gusto mo rin talaga na dinecide mo talaga na yun yung rin yung gusto mong job dito? In a way, parang na-introduce siya sa akin nung parang 21 ata ako. Tapos, yung kailangan nila mami ng receptionist sa work nila. Tapos, sabi ni mami, try mo lang mag-apply ka. Kasi, hindi rin ako nag-school nun. Hindi pa ako di ko kasi maisip kung gusto ko talaga mag-nurse or pero gusto ko sa healthcare. Pero hindi ko ma-figure out kung bakit. Ay, kung ano. Tapos nung na-introduce ni mami sa akin yung administration, wala na, I fell in love. Kasi it's not really me taking care of the patients, pero more on like, kung sino yung magte-take care sa kanila, kung ano yung mga plans for them, yung parang ganon. Nag-work din ako as a PSW, yung parang na-experience ko din naman on hand yung floor na makasama yung mga residente. I love the residents. I love working with patients. Yung nandun talaga yung compassion. Yeah. Pero yun din, it's a burden kasi parang madadala mo kasi siya sa bahay. Kung nurse ka, hindi yun pwede eh. Dapat may iwan mo siya sa work. Yeah. For me, wala eh. Kaya hindi siguro ako fit maging nurse talaga. Kasi ako lang yung masasad lagi. I think kailangan mong matutunan yun. I think siguro lahat naman. Parang ang hirap pag madala mo yung mga bagay na na-experience mo sa work, sa labas ng work, which is pag sa bahay dapat, pahinga ka na lang, diba? Ano yung hindi mo makakalimutan na, meron ka bang hindi makakalimutan na experience mo na encounter with patient? Baguhan pa lang ako noon. Nasa emergency department kasi ako. Tapos, yung isang pasyente,
parang na-faint siya. Nahimatay siya. Tapos may IV siya na nakasaksak dito sa arms. Tapos nung nahimatay siya, di syempre lumabas yun. Tapos na-take out yun. So nakita ko yung dugo. Diba? Tapos hindi naman ako maano sa dugo, pero syempre na-shock ako. Parang first time ko kasi talaga na mag-work sa emergency department, diba? So, nung nakita ko yun, parang biglang nag-ano yung instinct ko na, get yung stretcher, tapos tutulungan yung kahit hindi naman ako nurse, dapat hindi ko gagawin yun eh. Yun yung pinaka-shocking na Yun nangyari. yung pinaka-shocking mo. Ano yung pinaka natutunan mo naman while working sa healthcare industry? Siguro when you work in the healthcare industry kasi, kung hindi mo talaga siya passion, dapat wag mo na lang gawin. Alam mo yun, kasi mapapagod ka. At saka madadala mo yun sa trabaho mo. At it will reflect on you. It will reflect on other people. It will reflect on the patients. And yung gusto lang naman ng mga pasyente is makinig ka sa kanila. Yung parang gusto lang nila ng understanding. Gusto lang nilang, makahanap ng help in a way na, ito lang yung gusto kong gawin. Ito lang, dapat ma-understand mo sila na, there's a reason behind why. Yung ganon. Uy, I like that. That's a good one. Pero paano, di ba alam naman natin and aware tayo na super stressful ng mag-work sa ganang industry. Kahit ako parang alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Paano mo na-handle yung stress? And paano mo na ma-manage yung gano'n? Siyempre, di ba, tulad ng sabi mo, talaga nakakapagod siya. Yeah. Ano yung way mo para ma-overcome yung ganong level ng stress? Recently ko lang siya na-overcome. Actually. Wow, ilang years ka na sa healthcare industry? Matagal na, pero recently lang talaga. Congrats ha. Oo. Kasi tawag na to, di ba nag-celebrate nga ako recently? Sabi ko, 1 month akong hindi nagko-call in, guys. Kasi panay call in ko. Panay call in ko kapag I wake up in the morning, tas parang uupo ako sa bedside, parang shit, hindi na naman ako okay. Yung parang ganun, hindi na naman okay yung heart ko, hindi naman okay yung pag-iisip ko. Kasi pag pumunta ako ng work na ganyan ako, parang lahat na makikita ko, malas. Yung parang ganun. Yung parang, this is not my day. Yung parang ganun. Tapos, parang natataranta na ako. Kasi syempre, emergency, kailangan, diba? Fast-paced lagi. Ayun. Prayers. Prayers talaga help. Ay, kinikilig ako kay Lord. Alam mo, speaking of that, feeling ko, nakwento mo rin sa akin na meron kang gift sa ganyang mga instinct. Tingin mo? Naniniwala ka? Anong instinct? Yung sa parang- alin? Yung, Hindi sa alin pala. Hindi anong like sa lahat ng bagay. For example, di ba, pag minsan nagkukwento ka, merong mga ganun tao pag nananaginip sila, parang it's a sign of something is happening or, maraming beses nangyari sa'yo. Oo. And napapatunayan mo na Oo. Like yung mga dreams, ganun. Mga dreams at saka pag nakikita ko yung tao, parang ganun. Oo. Yeah. But di naman sa yung pag nag-dream ka, alam Parang mo it's a na sign. parang it's a sign. Tapos may mangyayari after. Basta may mga ako na nadi-dream ko. Pareho nung October 28. Hindi ko pa makalimutan yung date. Diba? At saka yung pareho nung nag-graduate ako ng Office Administration and Health Services. Mga 2 days or night before, nagpakita yung lola ko sa dreams ko. Sabi niya, congrats. Yan. And then, with the open wide, Malapit ka talaga sa lola mo, no? Pit ako din. Yeah. Miss ko yung lola ko. Tapos inis na inis pa ako noon. Bakit naman? Kasi si Ate Wincy, ginising niya ako. Kasi minsan wala makasama yung lola mo. Oo. Tapos umiyak ako, ba't mo ako ginising? Ganun ako. Going back sa healthcare topic, diba? Doon tayo nanggaling. Diba, sinabi mo stressful siya, gano'n. Diba? So, parang meaning din, nakaka-affect siya sa mental health ng mga healthcare worker. Parang na-experience mo na ba yan? Oo. Grabe yung anxiety ko. Like, kung alam ko na kunwari, ngayon, may trabaho ko bukas or mamaya, hindi na makakatulog.
Huh? Oo, hindi na makakatulog. Like, iisipin ko na ano yung dapat kong gawin. Yung parang predict ko yung tomorrow pero hindi ko naman alam kung... Yung Hanggang parang may ngayon? scared... Hindi na. Mm. Yung parang may scared ako to uncertainty. Yung parang ganon. Tapos nanginginig Bakit ako nga, minsan. no? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi may nagsasabi niyan na parang ilang mga 90% daw ng iniisip natin. Charot, 90% ba yun? Basta yung most of the Dilulo time, lang. yung iniisip daw natin na fear natin, hindi naman daw talaga nagkakatotoo, iniisip lang natin. Kaya nga. Baliw tayong dalawa. Dilulo ka. Ay, tayong dalawa. Okay. Yung parang ano lang, yung kunwari, may work na ako bukas. No, manginginig na ako niyan kinabukasan. Pero hindi naman na ngayon. Na-overcome mo Hindi na naman na siya. Wala ngayon. nang ganun. Anong nagkakos nun? Feeling ko wala, takot. Kasi? Fear, na magkamali. Kasi minsan hawak din namin yung buhay nila. Ako yung nagtatawag ng mga critical calls. Kapag sasabihin ng doktor na, oh, I need a neurosurgeon for this patient. Call them now. So, syempre, dapat ora-orada na yun. Hello? Ganun-ganun ka, diba? Ganun pala yun. Yeah. Kaya natatakot ako. Kaya minsan yung parang, hawak ko yung buhay nila. For the OA. Pero ngayon okay na ako. Okay ka na. Naano mo na. Yeah. Minsan kasi, yung fast thinking talaga, dun ako na yung parang, wala, kailangan ko itong gawin. Tapos may ADHD pa ako, ano yung kailangan kong unang gawin? Yung parang ganun. Nagrarumble sa isip ko. Sobrang daming hindi mo na alam kung ano yung unahin mo. Ganun. Kaya kapag umupo na ako sa work, mag-checklist ako. Kung ano yung unang gagawin. Yun din nag-help sa akin. Para, okay. Uy, napakahalaga niyan. Pag feeling ko pag medyo alam mo na may ADHD ka, dapat lagi ka may checklist. Checklist. Kasi, pero ang pangit niyan, kahit may checklist ka, hindi mo rin nasusundan. Walang na-check. Walang na-check. Or kaya, pag ganun-ganun din, like iba-iba din. No? Speaking of anxiety, nagdaan ka na rin sa like depression. Pero nagpaano ka? Nagpa-consult ka professional o hindi? Nagpa-consult ka? Pero hindi nila alam ng pamilya ko. Seryoso? Hindi nila Kasi alam. Twins, hindi niya alam? Hindi nila alam. Ay, alamatan na Twins eh. Anong parents mo hindi alam? Diyoto. So okay lang i-out to? Oh my gosh! Hindi kayo nakikinig. Parang nagpa-consult professional. Talaga? Yung... Yeah. Okay. Hindi kasi, di ba kapag, hindi ko sinasabing lahat ng mga Pilipino, but like, mga generation ng mga parents natin, they don't believe in mental health. They really don't. Yeah, they just keep saying, kulang ka lang sa prayers. Kulang ka lang sa trust in yourself. Believe in yourself. Magaganon lang sila sa'yo, diba? Uy, pero nag-exist talaga yun. Hindi naman ako umabot sa nagpa-consult talaga ako. Pero, dumating ako sa point na feeling ko, kailangan ko na. Na what if pumunta na kaya ako or something. Kasi parang feeling ko kailangan ko na. Pero, yung nakatulong sa akin that time, I think super important din na may taong kamapapaglabasan. Which is yung nanay ko. That time. I think nakwento ko na sa'yo to. Andun na ako sa point na wala na akong kinakausap na tao. Naglaylo ako even sa social media. Sa mga kaibigan ko, hindi ako lumalabas. Nasa bahay lang ako, hindi ako kumakain. Yeah. Ganun level. And then, alam mo, nagtatalo sa isip ko na sasabihin ko ba sa nanay ko o ikikip ko na lang. Ayokong sabihin kasi malayo sila, mag-aalala sila sa akin. Pero merong side sa akin na parang kailangan kong sabihin. Kasi kailangan ko na ng tulong. I think, yun yung una mong kapag alam mong andun ka sa phase na yun. Acceptance na yun eh. I-accept mo na kailangan mo ng help talaga. Ang hirap nun. Every time na maiisip ko, ayoko na talagang bumalik dun, boy. Diba? Ayoko na. Sobra yun. Sobra. Parang ang dilim. Oo, ang dilim talaga. Like, wala kang makita. Tapos, yung mother ko, nag-alala siya, which is, nung naiyak din siya, nung kinakwento ko sa kanya, naiyak din ako. Sabi ko, Nay, ano na? Hindi ako naiiyak! Tissue. Hindi ako naiiyak.
Ewan ko nakwento ko na to sa inyo. I think nakwento ko na sa'yo to dati. Pero parang, Yeah. kwento ko sa nanay ko na feeling ko depressed ata ako. Nakwento mo nga sa Wala namang, hindi naman siya like professional na nag-consult ako. Pero parang that time, iba na eh. Iba na yung isip ko. Iba na yung, wala na akong nakikitang maganda. Malungkot talaga ako. Tapos, yung tulog ko, wala talaga akong tulog. Yeah. Makakatulog ako 2 hours, gising ulit ako. Ganun Madaling na araw, ganyan. Ganong level. Tapos hindi ako makakain ng maayos. Doon. Tapos, nung na-out ko na siya sa nanay ko, super like gumaan. I think yun din yung start na, ay, ang okay pala na na-open ko sa nanay ko. Yun. Yeah. Which is kahit nagwo-worry ko ako na, hindi kaya ko to kasi ganito mahirap, malayo, mag-alala sila. Okay pala na magkwento ka din. Kasi, pag may nangyaring hindi maganda sa'yo, sila din yung mamumroblema eh. Dapat magtulungan talaga. But, for you naman, ano yung kung nagdaan ka din sa ganung phase ng life mo, ano yung way out mo? Ano naging way mo para makawala ka sa ganung situation? I know prayer does, diba? Parang, really. At saka, siguro ang hirap kasi, sa pamilya namin, ang hirap magkwento. Because we're always so jolly. Alam mo yun? Bisaya yung parang, uy, matapang kami. Yung parang ganun. Di kami ganyan. Like, ang hirap kaya mag-let out ng emotion sa bahay. Pero, alam kasi nila ako, kilala nila ako, kapag napuno na ako, naku, sasabog talaga ako. Kaya kami nag-aaway. Pero, pag, kunwari, ganitong conversation na, uy, kailangan ko ng tulong, hindi ko magawa. Hindi ko talaga magawa. I think hindi talaga siya nature natin. Yeah. Kahit sa akin. So, then, Hindi ko naman in-expect that time eh. Like, biglaan lang yun na parang kailangan ko na ikwento. Diba? So, never ka nagsabi sa family mo? Hindi. They see me as maingay, jolly, laging tumatawang, lakas ng tawa. Alam mo yun, hindi ko masabi sa kanila, oh, I'm going through something. Yung parang gano'n, hindi ko masabi. So, masasabi mo na strong ka ngayon? Oo. Wow! So proud of you! Thank kay God. At saka, syempre sa support system ko si Kristan. Yes. Yeah. Shout out. Tristan, baka naman. At saka sa kanilang dalawa din, si Ate Wincy at saka si Kuya Jay, tuloy sasabihin ko. Si Kuya Jay! Kay Jay! Kuya Jay! Kasi kapag, kunwari, hindi ako okay, babarge in lang ako sa kwarto nila. Parang kwarto ko na rin yun. Parang, guys, gagano lang ako. I'm not feeling okay. Yung parang ganon. Or minsan, iyak ako sa kanila. Or minsan, magrarant ako about sa away namin ni Krista. Yung parang lagi lang akong, nagbabarge in sa kwarto nila. Parang wala silang privacy. Wala. Tapos na sila sa'yo na naabala na naman kami. Oo, nakikihiga nga ako dun eh. Pati nga pusa ko, nakikihiga na. Tinanong ko to, may layo nito sa mental health, pero hindi, tinanong ko to kay Jay last time. Last time, parang What? last time. Yesterday. Then, ano yung first impression mo sa akin? First impression ko, oh my gosh, naiilang talaga ako sa mga babae. Kasi, Boy ka? Hindi. Ay, medyo. Hindi, kasi, parang, tawag na to, more comfortable with guys. Parang ayaw ko kasi masyado ng madrama. Alam mo yun? Tapos si Ate Wincy, kasi din siya, even though I grew up with Ate Wincy, siya parang boyish siya nung bata nung kabataan namin Tapos si Kuya, lagi kong kalaro. Tapos yung mga kapitbahay namin, puro lalaki. So, puro lalaki yung mga ko. So, kapag may babae, Ilang ka? ilang ako. Parang tatansyahin muna kita before ako So, natansya mo na ako? Natansya na kita. Nung mga, yung siguro, I know this may sound like super late pero nung pauwi na tayo galing Montreal, dun pa lang. Montreal. Nung, kahit sa Toronto, hindi pa kita masyado matansya. Di ba hindi masyado kita Hindi kinakausap? Yung parang, someone that works with us, yung parang ganun. Yun Professional. lang. Oo. Unlike, Kasi may sense ka talagang ganyan. Di ba kakasabi ko sa'yo kanina? pati siya. Yung parang, mode, parang ay, di ba tawag nga namin sa'yo, ate, kasi parang respected masyado siya. Yung parang may halo ka sa likod. Yung parang, ay, kaedad ko lang pala siya. Ay, ganito din pala siya. Ay, jolly din pala siya. Yung parang ganon.
Uy, Nung nakilala kita. may kilala ako niya na Ate Zone. Ate din ako dati nun eh. Ay, kilala ko lang. Te! Te! Yun nga, nung natansya na kita, okay na. At saka ano lang din to, I think itong year din na to na super. Kasi nga parang may time na pumupunta rin ako sa inyo. Alam mo na bakit. Pero I think mas ano din tayo recently. Alam mo, first time ko nung sa Canada, magkausap tayo last time. Ano yun? 4 na oras ata, 5 oras. Oo. Para kami mga baliw, tapos biglang na-realize namin yung oras. Uy, 5 oras na tayo magkausap, gagi. Tayo magjowa? Kaya nga, di ba, Hindi pa natin magjowa. para na akong, yung parang, kinukumusta na kita, kumain ka na ba? Kumusta ka na? Kami na yung magjowa. Uy, na-appreciate kita dun. Oo, kasi alam ko yung pinagdadaanan mo. Kasi di ba, nagsabi napagdaanan ka. mo din. Natulala ako. Wait lang. Short circuit ata yung brain ko. Pero, na-experience mo na yung relationship na abusive or ano yung term? Parang magaling mang-gaslight yung mga ganung tao. Oo. Like, Tapos nagpa-gaslight ka talaga. oo. Nung mga ilang years din. Hindi, kasi natulungan niya din ako sa music wise noon. Bata pa din ako noon eh. Mga nasa high school ako hanggang college. Kami. Tagal nyo. Oo. Tapos to the point na nagsabi na talaga, kasi nagtatago lang kami noon, hindi kami legal. Na to the point na nagsabi talaga si mami na, yung jowa mo, kayo pa ba? Kung kayo pa, dalhin mo na sa bayan, tagal nyo na eh. Kumana yung nanay ko. Sabi ko, baka kasi masuntok daw ni daddy. Pero anong kinaanuhan? Bakit kayo naghiwalay? So, hindi to in respect to kay Kristan sa oo. Nag-curious lang ako. Syempre, di ba? He moved way further. Dati sa, lang siya, Scarborough, tas naging further. Tas dati, parang nagwo-work ako sa music studio nila. Hindi naman nagwo-work. Yung parang ghost beatmaker. Parang ganon. Hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan bagay. Yeah. Yung parang gagawa ko ng beat, tatapusin niya, tapos isi-sell niya. Pero nakakuha ba lang ko ng pera? Wala. bakla. Tinulungan niya din ako. Ilang taon? 6 years kami noon. Oh, yung tagal. 15 to, hindi ko na alam. Sa kanya, Plus 6. Sa kanya ka, nag-grow ka din sa kanya. Oo. May mga natutunan ka naman. Siya din yung mga dahilan kung bakit na-inlove ako sa mga music studio. Yung parang, ang sarap ng ambience dito. I feel like I belong here. Okay, so parang yung turning point, bakit hindi na nag-workout? Kasi ang dami na nangyari. Hindi ko lang masabi. Pero ang dami na nangyari. Toxic na. Parang, paano ka nakalabas sa ganung relationship? Paano? Wala, na-realize ko talaga na parang enough is enough. Nag-mature na din siguro yung isip ko na yung parang, ever since I was 15, parang nag-rely na ako masyado sa kanya. Kailangan kong tumayo sa sarili ko, parang ganon. Uy, hindi lang yun yung hindi lang yun yung factor na nakaka-affect ng depression natin, ng trauma natin sa buhay. I think isa lang yun sa mga factors. Pero sa mga hindi nakakaalam din, ang Canada kasi is very depressive country daw. Yes. Which is nung una, sinasabi sa kanya ng tita ko, tapos hindi ako masyadong, kasi nung una okay lang naman ako eh. Oo. Pero parang nung mga experience ko na, yung laban dito, yung totoong laban, ay totoo talaga. Nag-exist talaga siya. So, maraming factors kung bakit natin pinagdadaanan yung mga napagdaanan natin. And hindi for me hindi ganun kadali yung life dito. Yeah, super. I think sa iba, pero for me personal, hindi naging madali yung pinagdaanan ko. Which is hindi naman, sometimes nagrereklamo na. Maaray na. Pero naniniwala pa rin na kailangan ko talaga siyang pagdaanan para mas matuto ako, diba? And bakit ko siya kinukwento? Kasi parang gusto ko i-topic, i-highlight yung gaano ka-importante yung mental health natin dito. Yeah. Paano mo makikip yung sanity mo? Yeah. May time na parang minsan talaga pag yun. sobrang parang feeling mo mababaliw ka na talaga. Ganun na ganun. Paano mo nakikip yung sanity mo? Pag may mga pinagdadaanan kang ganung bagay. Other than prayers, magrarant ako. Yung parang kailangan mong ilabas. Kasi kung, yun nga, pag hindi ko ilabas, sasabog ako,
maano ko sa pamilya ko, maano ko sa kay Kristan, Mhm. yung bibig ko ang di pa naalam ng tao, maldita talaga ako. Gusto ko yung Yung punto niya. Y Maldita talaga ako. yung bibig ko ba, parang yang fireworks, machine gun, o pa, pow. Lalo na kapag Bisaya. Naku, wala talagang filter. Mm. Pero na-realize ko lately, sabi nila, getting better na daw yung ugali ko. Wow, proud of you ha, girl. Pero feeling ko malaki talaga yung tawag nito, yung input ng environment. Environment. Yeah, Kapag totoo. you're going through something, Mhm. then kailangan mo talaga kailangan kang may outlet, may support system. Kasi iba din eh. Kapag nasa environment ka hindi maganda yung energy, talagang hindi mo namamalayan magiging ganun ka na din eh. Oo. 'Di ba? And it's Kaya- hard to break that chain. Oo. Ako, hindi. Ano ko na yan. Alam ko na kung sino yung mga, nafe-feel mo yon, yung mga good energy. Naniniwala ako dyan. Yeah. Tapos, alam ko na kung paano umiwas sa mga energy na hindi ko naman kailangan ngayon sa buhay ko. Parang ganun. Yun na ako. Yun na. Parang proud of, yun na ako talaga. Yun na ako ngayon. Pero, yun nga, parang for me din, di ba minsan na didrain tayo. I think it's okay to take a break, mag-reset and refocus ulit. Yes. Diba? Yun lagi yung ginagawa ko. Parang feeling ko, wait lang, hindi na ako ginaganahan. Yun nga. Parang, teka lang, hindi na ako namomotivate. Parang may ganun na pace, diba? Kaya, okay lang mag-reset. As long as, keep going lang sa mga bagay na gusto mong gawin. Tsaka more trust on God. Kasi si Chris na nagsabi sa akin nito lagi, kapag nag-pray ka daw, tapos you're still having anxiety, you lack trust on God. Uy, oo. Kasi yung parang, nag-pray ka na nga, tapos parang word ka pa rin. Parang hindi mo... Oo. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala. Hindi ka nagtitiwala kay Lord na magiging okay ang lahat when He keeps telling you not to worry. Don't worry about tomorrow. Yeah. Take a rest. Don't worry about tomorrow. Yeah. Instead, pray about... Nag-verse wala bigla. Verse talaga. Uy, nag-guilty ako. Okay. Kasi dapat mag-church ako kanina. Nag-church pa rin naman ako. Ako din. Pero girl. kasi, ibang church yung napuntahan ko kasi late na ako. Hindi, iba kasi yung feeling. Alam mo yung church nakakapag-reset din yan ng pagkatao. Kaya minsan nagigilty ako pag hindi ako napunta. Pero nag-church naman ako kanina. Iba lang yung napuntahan ko kasi hindi na ako umabot. Tapos, ito, gusto ko lang di ba, nabanggit natin, sobrang depressive country, itong Canada. Akala nung iba, uy, magandang buhay sa Canada. Canadian dollars doon. Di nila alam yung mga pinagdadaanan ng mga totoong tao. Diyos ko, parang kulang na lang talaga. Lagare kung lagare para lang kumita. And sa mga hindi nakakalam, napakaraming homeless dito. Yep. Diba? And one thing na na-surprise ako talaga, yung nabanggit mo last time about homeless dito. Kasi, ito, I think hindi to mga nakikita ng mga tao sa social media. Hindi yung nga. mga netizens. Hindi ko nga rin alam yun. Kasi akala nila, okay yung life, diba? Pero, yung daming homeless dito. Like, minsan nakakatakot maisip mo, paano sila umabot sa point na ganun. Yeah. Diba? Wala, kapag lulong ka talaga, wala kang pera, yung parang, kung lugmok ka na dito, may ikalulugmok ka pa, yung parang alam mo yun, sa homeless ka talaga, yung parang wala ka talagang, wala yung pamilya mo, wala lahat. Wala kang bahay, wala kang trabaho, wala kang... Naniniwala ko na yung root and cause nga din nun is mental health. Diba? Kaya, napakahalaga paano mo makikip yung utak mo na okay, hindi ka mabaliw dito sa buhay dito sa Canada. And yun, share mo yung kinuwento sa akin last time. Papunta ko ng work noon. Tapos, nakasakay ako sa Uber. Tapos, sabi ng Uber driver namin na, oh, you work at the hospital. Tapos, tinanong niya ako, madaming mga homeless dyan, no? Magaling siya. Tapos sabi ko, oo. Tapos sabi niya, oh, I've seen a lot of them from Toronto. They're shipping them from Toronto to here. Sa Hamilton daw. Tapos, na-shock ako kasi hindi ko alam yun. Kaya pala, mas lalo silang dumadami. Like, sobrang dami na talaga na pati yung parks na dati naming puntahan para mag-walking, di na namin mapuntahan kasi parang delikado na. Ang dami ng mga tent, ang dami ng pati yung Gage Park namin, nagbungkal daw sila dun ng tawag nito,
ng hole para mag-connect dun sa pole na may kuryente. Oh, shoot. Oo, ganun na kalala. Tapos pag pumupunta ka, mag-exit ka papuntang highway, may makikita ka ng mga tao na naninirahan dun sa gilid. Kawawa na masyado sila. Kawawa na masyado ang environment at saka yung mga tao. Kasi lahat do apektado. And ang pangit kasi dun, involved sila sa ano nga. Doon nga nahihirapan din yung mga healthcare workers kasi we try not to judge. You know, we Oo. don't want to. Pero ang hirap kasi. Ang hirap kasi we want to protect ourselves. We want to protect other people. Mhm. And we want to protect them. Pero ang Mhm. hirap kung hindi sila nagsasabi din ng totoo kung ano yung mga involved nila. Yeah. Tapos hindi naman sila matulungan. Kaya nga 'di ba, yung sinasabi kapag nag-reach out yung mga tao sa mga police or something na merong homeless dito na ganun, hindi nila wala rin silang magagawa kasi ang mahalaga din dito yung parang mental health. Inisip nila hindi may illness kasi. Yeah. So wala rin silang magawa. Ang about hirap, that. 'di ba? Yung parang 50-50 ka lagi. Yung parang di mo alam kung ito ba yung tamang daan, ito ba yung tamang gagawin. Kasi you're thinking both ways. Double-edged sword. As din, sa part din namin na hindi naman nagtatrabaho sa healthcare, ang hirap din minsan kahit gusto mong tumulong. For example, nasa kalye sila or something. Parang kahit maawa ka sa kanila or gusto mo silang tulungan, hindi ka makatulong kasi syempre, iisipin mo din yung sarili mo. What if hindi mo naman alam kung nasa isip nila Yeah. 'di ba? Nakakaawa sila, oo. Pero hindi mo alam kung ano mga pwedeng mangyari kapag may ginawa kang something about. Yup. So mahirap din sa part ng mga regular na mamamayan dito. Na magtulong-tulong. What is your tricks or tips? The confidence of talking to other people. Kasi while I was getting nervous and getting ready over here, nakwento ko sa kanila, kung makita ng ibang tao, parang I feel so vulnerable to them. Kasi sa stage parang nakikita nila, Ara. Tapos ngayon nakikita nila si Megan, yung totoong Megan talaga. Okay. It makes me feel vulnerable. Parang wala akong damit ko. Parang gano'n. Yung parang super naked to people's eyes. Yung parang gano'n. I think, nakwento mo sa akin yun, sensitive ka sa mga ganang bagay. Very diba? careful siya. Kaya, I think kaya nag-hesitate ka din mag-guest sa Little Talks. Ako lang talaga nag-push sa'yo. Kasi parang nahihiya. Hindi ba nahihiya siguro? I think, conscious. Conscious ka. Yun yung laging sinasabi mo sa akin, conscious ka. Conscious ka. Pero lagi ko rin sinasabi sa'yo na walang masama maging ikaw and like just be yourself and wag mo palaging isipin yung iisipin ng mga tao about you. Kasi hindi mo naman sila sinasaktan. Wala ka namang ginagawa about them. That's true. So, wag kang pakita mo kung sino ka. Naging geng-geng. Nasasayaw. I think yun lagi yung reminder ko para sa'yo, di ba? Going back sa question, paano nga? Yun nga, ano ba yung mga tips mo other than not thinking about what other people think? Kasi gusto ko talaga mag-post-post sa social media. Kaso hiya lang talaga. Hindi naman conscious lang ako. Dati ganyan ako. Mindset ba? Mindset. Mindset ba? Mindset. Tsaka dapat, once magpasok ka ng social media, alam mo na pwede ka mabash. Dapat open ka sa ganun. Hindi, mahirap yung, vulnerable ka nga. Well, gets ko yun. And, kung nabasa mo yung mga masasakit na salita sa akin, hindi ko naman pinansin okay lang. I mean, sometimes hindi, nakakainis. Pero, lilipas din yun. Yun siguro ang hindi ako Tsaka may talent ako sa, wow. I think, kapag nakausap kita isang beses, dalawang beses, parang alam ko na kung ano yung personality mo, yung pagkatao mo. So, ako yung mag-a-adjust sa'yo. Oh, wow. Parang ganun. Parang minsan, di ba, minsan yung tao hindi mo trip. Well, di ba? Minsan yung tao trip mo. Pero kaya mo mag-adjust. Oo naman. Depende sa kung ano yung ipapakita sa'yo ng tao, yun din yung ibabalik mo sa kanila. Di ba? I mean, ikaw, ganito ka sa akin, for example. Yun din yung binibigay ko sa'yo. Reciprocate. Ba, si Jay, ganyan sa akin. Yun din yung ibibigay ko kay Jay. Same energy level. Same energy. Sabi nga ni Jay, di ba, last episode, parang di mo dapat ibibigay daw lahat. May natutunan kay Jay. Biggest lie you've ever told? I'm okay. Oh. Uy, ang babaw pero ang lalim nun, ha? Biggest lie, I'm okay. That's true. Yeah. No? Ang daling sabihin na okay ka kahit di ka naman okay. Ang daling sabihin na I'm okay kahit grabe yung pinagdadaanan mo. Di ba? And yun yung pinakasimpleng tanong
And at the same time, ang hirap if saseryosohin mo. Mhm. Yung tanong na, kamusta ka? Tapang ni Duterte o talino ni Miriam? Tapang ni Duterte. Tapang ni Duterte. Mhm. Gusto kong yung paninindigan niya, Yeah. yung pagka-tough love niya sa mga Pilipino. Kasi yun yung kulang talaga sa mga Pilipino eh. Kasi parang na-spoiled na yung mga Pilipino ngayon eh. Disiplina. Walang disiplina Walang mga disiplina. Pilipino. Totoo. Ugly guy with a good personality or yung reverse? Yung meron kang pogi tapos pangit naman yung personality. I think very common to. Pero sige, sagutin mo pa din. Sometimes talaga, walang tao na may perfect na ugali. I mean, may pangit talaga na ugali yung isang tao, may mabuti din naman na ugali. Diba? So, hindi mo ma-choose na, ay, yung perfect lang na ugali yung gusto ko. Diba? Ayaw niya iwanan yung poging lalaki. Parang ganun. Ang pogi ng boyfriend ko eh! Nako. Okay. Ano mas madali for you? Mag-let go or hold on? Hold on. Eh? Oo. Kasi? Kasi, na-experience ko sa sa relationship, holding on to someone that is good for you is okay. Even though na you guys are going through some things. Mhm. Yung parang, dahil nagkamali siya ngayon, let go mo na siya. Yung Yeah. parang, hindi naman tama yun. Yes. So, kailangan mo to siyang hold on, persevere. Okay. Hindi, I think depende sa sitwasyon ha. Mm-mm. Kapag hindi ka mag-hold on sa bagay na alam mong Yes. hindi na worth it. That's what I meant. Yeah. Okay. Ano yung characteristic na most dislike mo sa sarili mo? Sometimes I cannot control my anger. Because the anger is coming from pain. Mhm. Ano tingin mo yung important quality in a friend? Loyalty. Loyal. Mm. Loyal. Kasi? Kasi kahit friend ka lang, you have to be there. You have to be loyal to your friend. Complete the sentence. Sana noon,